Makakausap po natin ang Department of Public Works and Highway Secretary, si Secretary Vince Dizon is on the line. Good morning, Secretary. Si Peter po at saka si Danny dito sa Balita Patan sa DZMM. Magandang umaga po, Sir Peter, Sir Danny. Good morning po. Good morning, Sec. Ayan. Secretary, unang-una natutuwa kami na you will save our program dahil panay negative po na pag-uusapan namin dito. At least, magbubukas yata ng highway. Kwento mo sa amin, Sec. Ito pong ginawa na continuous road repairs sa Andaya Highway sa Camarines Sur Province. Ito po ba ay nakabukas na? Kwentuhan nyo nga kami, please. Opo, unang-una po, bago po ako pumunta sa Andaya Highway, kakatapos lang po namin kasama ni PBBM dito sa pagbubukas ng Cavitex to C5 link connecting Parañaque and Taguig. Kakaalis lang po ni Presidente. Alam niyo naman po kasi, no, nung simula pong kinreate itong Uplift Committee dito sa executive order ni Pangulo para maibsan itong mga problema natin dahil sa problema sa Middle East. Ang utos po sa amin ni Presidente is magbukas ng as many new roads and new connections as possible. So, nung Friday po, nagbukas tayo sa NAIA X para dumali yung pagpasok sa Terminal 3. Ngayon naman po, nagbukas po kami dito yung connection ng Parañaque to Taguig via Cavitex and C5 link, no? Alam mo, Kuya Peter, Kuya Danny, no? Typically, 1.5 hours ang biyahe dito, no? Mula Parañaque papuntang Taguig. Pero dahil po dito sa binuksan ngayon ni Pangulo, 15 minutes na lang po ang magiging biyahe. 15 minutes from 1 hour to 1 hour and a half. So sabi nga ho ni Pangulo kanina, unang-una, malaki ang tipid dito sa gasolina, sa crudo. Ikalawa, siyempre, yung travel time, ang laking ang laking nabawas. ginhawa, no? And siyempre, yung menos gasto sa mga kababayan natin dahil alam naman natin, sobrang taas po ng presyo ng gasolina ngayon at ng diesel. So, ito po, tuloy-tuloy namin gagawin to, no? Bukas na naman, meron na naman po kaming bubuksan. Yung connection naman po via the Central Luzon Expressway mula Tarlac papuntang Cabanatuan. Ngayon po, magbubukas po tayo ng bagong segment na diretso na ho hanggang Cabanatuan City Center. So, makakasave na naman po tayo ng halos 1 oras na biyahe doon. No, so tuloy-tuloy lang po kami dito. Sec, yung itong Parañaque to Taguig, parte ito ng Cavitex. So this is a toll road, ano po? Toll road po, pero libre po tayo at least 1 month. Ayun. Inutos po ni Presidente na toll-free muna tayo ng at least the whole month of April. Okay. Go ahead, partner. Kasi pero yung bukas, palaking bagay din yun sa Central Luzon, Tarlac, Cabanatuan, sabi nyo, makakasave ng 1 oras yon. Bali, ito kasi, in preparation na rin, kasi Holy Week na nga, ito Semana Santa in-anticipate. Itong Andaya Highway, malaking bagay din ho ito kasi part ito ng Maharlika Highway, no? So, mamaya ho ito bubuksan. Gaano haba yung stretch nito, Sec? Ganito po, alam nyo naman po itong Maharlika Highway natin, lalo na sa Kabikulan at sa bandang Quezon. In fact, papunta na ho ako ng Quezon ngayon. No? Ang utos po ni Pangulo is bago mag-Holy Week, kailangan ito wala ng obstruction. Kasi ang problema dyan, itong mga nakaraan, laging merong one-way. Yung mga ginagawa mga reblocking, mga sinasara nilang segment. So, tumutukod yung traffic dahil nga nagwa one-way. So, ngayon po, ang direktiba natin na mukhang kaya naman natin gawin by today and tomorrow is bukas po ito all the way, no? Lahat po ng lanes natin bukas dito. So hindi na stop and go, Secretary. Hindi na stop tapos go yung kabila. Wala nang stop and go. Tuloy-tuloy tayo. Kasi ang laking bagay po nun, minsan po tumutukod ang traffic. 30 minutos mahigit kada stop So ano yan, no? Lalo na ngayong Semana Santa na ang daming sasakyan siguro. Tama. At Andaya Highway. Importante, tuloy-tuloy ang daloy. Okay. Pero, Kuya Peter, Kuya Danny, ang pinakamalaking kailangan natin gawin
kailangan talaga ayusin na natin ang pangmatagalan itong Yes. Maharlika Highway natin. Opo. So yan po magsisimula naman after Holy Week. Ayan. So ayaw lang nating mag-major construction ng Semana Santa dahil ang daming sasakyan. Pero after Holy Week, talagang totodo na ho natin ang rehabilitation itong Maharlika at Andaya Highway. Sir, yung Maharlika Highway, kasi mahaba stretch niyan, lagi kumibiyahe dyan sa Yan. South Road, papuntang Bicol, di ba? Ngayon lang Opo. namin nararamdaman na bumisita pa nga kayo dyan. Is Opo. this something na pwede natin, yung ibig sabihin, buong stretch na yan hanggang Bicol, before Sorsogon, matapos ng isang taon, kaya ang Maharlika Highway? Kaya ang isang taon. Kampante Kaya? po tayo na Oo. kaya ng isang Yun. taon. Kasi Oo. ang kinakausap na natin dito, hindi na tayo gagawa katulad nung dati. Oo. Na ang gumagawa dito, mga maliliit na kontratista, Oo, patingi-tingi, papatsi-patsi. Ito po pang malakihan na. And ang magiging qualified lang dito, yung mga malalaking mga kumpanya na may tamang gamit at equipment at teknolohiya para gumawa ng quality at gumawa ng mabilis. Okay, Okay, partner. Secretary, balikan ko lang pong SILEX. Ang SILEX matagal nang bukas ito eh. So ibig sabihin, at saka walang toll. Pero putol po siya bago Oo. magkabanatuan. Correct, tama po Putol yun. po, matagal pong nakasara yan eh. I think Oo. since COVID, nakasara yung mula, bago magkabanatuan, diretso sa sentro ng kabanatuan, mga Correct. 5 kilometro lang yan. Oo. So ngayon, talagang pinaspasan natin para matapos na. Opo. And bubuksan na po natin ito finally. After, tingin ko, nagsimula itong ayusin nung 2022 pa. So, Opo, 4 matagal na taon na. nang hinihintay ito. Opo. At saka actually may mga may mga imperfections na yan eh dahil Meron. Opo. At kuminsan lalagabag ka talaga doon sa mga yung mga dugtungan Tama po. po ba? Opo. Tama po. Ngayon, inayos na ho natin yan. Talagang minusin na natin para safe. Oo. At the same time, yung mga kakapiranggot na right-of-way concerns, naayos na rin natin. So ngayon, mabubuksan na natin ang buo. Ay, very good. Pero ang tanong po ng mga taga-norte, kasama na ako doon, yung SILEX na papunta naman, yung extension na papuntang San Jose City. Yan. Meron po Hindi bang pa po tapos update? yan. Ongoing pa po yan. Ayun. Pipilitin po nating matapos yan, hopefully, bago matapos ang termino ni PBM. Okay. Okay. Isa pa, before I turn you over to Danny, Marami rin akong concern, pare. Sige, okay, go. Nakakatuwa kasi na ang dami ng bypass roads papuntang Tama norte po. in particular. Except that, yung mga main roads na hindi ka pwedeng mag-bypass, halimbawa po, sa Dalton Pass. Naku! Sa Nueva Ecija. Opo, Tsaka yung malapit sa Vizcaya. Dalton Pass, yung pababa, naku po, giba-giba yung May dyan. aretaw? Tama po yan. Yun ba yun? Opo. Hindi, sa iba pa yung Aritaw. Ito yung pinakatuktok, yung Dalton Pass. Ano po? Yes. Ayan. Yes. Tapos, etong Jadi. Naku po. Taon-taon yata laging nire-reblocking yan. Tapos, stop and go ang Tama traffic. po. Opo. So, ano po bang balak natin dyan, Secretary? Sa Dalton Pass po, meron tayong major rehabilitation ng Dalton Pass. Ito po foreign funded ng mga Japanese. Ito po ipipilitin din nating matapos sana bago matapos ang termino ni PBBM. Alam mo ang problema kasi sa Jani, isa pang problema yan. Opo. Ang problema nga kasi kamukha nitong Andaya at saka Maharlika, Kuya Peter, Opo. is talagang tinitingi-tingi kasi yung trabaho. Yun na nga. At hindi rini-rehabilitate ng maayos. Tapos, pati yung budget, tinitingi-tingi din. So, yun talaga ang malaking problema dito. Sa mga ganitong mga bypass road at major rehabilitation ng mga highway natin, kailangan talaga to, tinotodo. Oo. No, hindi, one time, big time yan. Na talagang tinotodo ang funding, tapos kailangan yung gagawa maayos. Para yung quality at yung bilis nandyan. Correct. Ang problema, hindi ganun ang ginagawa eh. Yun ang nakakalungkot, Kuya Peter. Opo. Pero yun ang bagong policy natin ngayon sa DPWH. Okay. Na kailangan talaga itong mga bypass roads, na alam mo, ang dami nating bypass roads. Ikot ako ng ikot. Ang Oo. problema, puro bungi-bungi. No, hindi matapos-tapos. Dahil na itong mga budget, bungi-bungi din. Kaya nga, yun Yung naman. budget. So, hindi na po pwede yan ngayon. Kailangan, kung kaya na nating matapos yan lahat next year, tapusin na. Pero ito, Secretary, speaking of bypass road, babanggitin ko na, marami rin nag-raise sa akin ito. Sabi ko nga, makakausap namin Opo. kayo. Etong Plaridel Balagtas,
Yung Bustos Plaridel bypass, bypass, yung yes. tatlong portion diyan na dapat two-way, one-way lagi. Bakit hindi natin magawang two-way 'yun? Ang ikli lang ho 'yun yung sa may area na may Tama. going to San Rafael, Bulacan. Nakikita niyo ho Tama ba po 'yun? yan. Yung tatlong bypass tatlong portion doon na Opo. tigwa one-way lang, dapat two-way. Napaka-importante po ng Plaridel bypass. Oo. Dahil po grabe po yung yung traffic na mawawala diyan kapag kapag dapat two-way. na natin 'yan. Oo. Ang problema lang po talaga, as usual, right of way. Pero ngayon, bakit? dahil napasa na nga ni PBBM itong bago nating right of way act, mapapabilis na po dapat yan. Kaya isa din po yan na pinaprioritize natin. Makuha na natin yung right of way para ma-widen na natin. Maging 2 lanes na yan. Oo nga. Para po tuloy-tuloy na. Kasi ngayon Maikli lang Maikli lang yung one way. Konti na lang po Kaya talaga. nga bakit Konting-konti ayaw ba na lang po. ibenta? Ayaw ibenta nung sino man yung may-ari nung na yon, ganon, yung portion na yon. Minsan hindi kang gano'n Minsan meron din kalokohan dito sa DPWH ganun ba? Kailangan talaga mawala na yan lahat. May umi-Eddie. Oo. Alam mo naman Sige. kailangan na meron si Eddie. So that's good to hear. Priority at least malaman ng mga taga Bulacan. Priority po yan. Okay. Napaka-importante po ng Plaridel bypass, yung pag-widen po niyan. Kasi pag yan po nagtutuloy-tuloy na, lalo na yung kakatiranggot na lang na nagwa-one lane, malaking bagay po yan. Ito, isa pa naming common concern to ni paring Peter. Itong SM North to SM Fairview na MRT7, kailan ho ba matatapos ho yan? Naku, ang dami ho umaasa dyan. Ang sabi po ng DOTR ni Secretary Lopez, I think end of this year or early 2027, magbubukas na ang MRT7 hanggang Sacred Heart. Aba, okay yun. Good news. Hanggang pas na unang Fairview yun. Kasi grabe yung traffic ko sa Fairview. Kung meron daw yung MRT7 na yan, na 14 stations daw yan, hanggang, yun lang SM na connect SM North to SM Fairview. Hanggang pas pa unang konti. Hanggang Sacred Heart. Okay, kaya nga, hanggang Lagro. Hanggang Lagro. Lagpas Lagro. Opo, tama po. Sacred Yeah. Heart Lagro. Yan, ang sabi ho ng end of the year? DOTR at ng San Miguel, either end of 2026 or early 27, open na tayo. Oo. Ayun. Ayan. Luluwag ang Malapit Commonwealth na yata mag 10th year anniversary. Ang tagal na ho talaga More than Sec 10 years Vince. na wata. Tulungan nyo kami dyan. Okay. Secretary, Tuloy-tuloy lang po kami. Trabaho lang po tayo ng trabaho. Oo. Kuya Peter, Kuya Daphne. Salamat po, Secretary Vince. Pero the credit to where credit is due, meron talagang stretch ng Maharlika Highway na ang ganda At saka matibay. Maayos po. Ang sarap mag-drive. Kailangan po, yun na ho ang standard natin dapat. Yes. Gold Lalo na standard. yung portion ng Sorsogon. Yun, Napakaganda maganda ho po yan. yun. Napaka-wide, napakalinis, napakaayos. Kailangan po, yun na ang standard natin. Ang buong Maharlika Highway dapat. Ganun na. Pati alam sa nyo. Samar, pati sa Surigao, sa Butuan, sa Bicol, sa Andaya Highway, pati sa yung portion ng Pagbigaw hanggang Lopez na pupuntahan ko Yung ngayon. Sipokot Kailangan maayos na rin yan. Yung Sipokot yung bubuksan nyo yata mamaya di ba? Yung sa Camarines Sur. Opo, Yun yung sisiguraduhin lagi lang sira ang natin, kalye. bandang- Yeah. Oh. Okay. Dito sa Pagbigaw, papuntang Lopez, dadaan ng Gumaca, okay. dadaan ng Atimonan, dadaanan ko po yan, boom yan ngayong araw. Alam nyo, Sec Vince, wag naman ikalalaki ng inyong ulo, pero ang ganda ng mga reviews nyo sa social media. Kailangan lang Trabaho pala. po tayo, Peter, trabaho po natin. Kailangan Kuya lang Peter, pala. Kuya Danny. Sabi kasi, dati-rati, punong-puno ang YouTube channel ng mga ito po ang mga daan sa Samar. Ito po ang papunta ng Bicol. Wala namang pumapansin. Nagkanda wasak-wasak na yung mga suspension ng mga Nakakalungkot po talaga. Nakakalungkot. Saka credit din ho sa inyo Sec kasi very accessible kayo sa amin. Importante yung pagbibigay ng impormasyon, yung update. Importante po yan. Kailangan po malaman ng mga kababayan natin, lalo na itong mga bagong kalyeng binubuksan natin, itong mga pag-aayos natin. Yes. Importante po ito. Pero trabaho lang po, tuloy-tuloy lang po kami. Opo, mabuhay po kayo. Pero one last, isisingit ko lang to, Sec Vince, kasi to me, kasi biyahero ako kaya nakikita ko. Hindi ba pinapansin yung gaano kabigat at gaano kalaki yung mga truck na nagta-travel dyan sa Maharlika Highway? Problema ho yung malaki, Kuya Peter, Kasi talagang lahat ng truck natin overloaded kaya nasisira yung mga daan natin ng mabilis So, pinag-uusapan po namin to ng LTO at ng LTFRB kung paano natin talaga mare-regulate to ng maayos at ng highway patrol. Kasi problema po yan. Kasi
mabilis po masisira ang mga kalye natin kapag hindi natin naayos ito. Opo. Wala. Paikot-ikot lang tayo. One last na. One last kay Danny. Okay, sir, balik tayo dito sa Metro Manila. Yung EDSA rehab, alam ko 60% complete na. Anong update doon? Actually, kampas na ako. Baka magsi-70 na tayo. Okay. At ngayon nga po, nagpapasalamat tayo kay MMDA Chairman at kay MMDA GM Nictore at Chairman Don Artes na pinayagan na tayo mag 24/7 simula ng gabi ng Mercury Santo hanggang Easter Sunday. So ano po tayo? 24/7 po tayo dyan para mapaspasan pa natin ng maigi para halos matatapos na tayo hopefully ngayong Abril. Ayan. Sige. Okay, Secretary. Maraming salamat sa katakot-takot na Salamat update. po ng marami. God bless po. Ingat po sa biyahe ngayong Holy Week. Kayo rin ingat sa Alright. biyahe ngayon. Okay, Oo. si Secretary Salamat po. Vince Dizon ng DPWH. O yan.